Nahuli na yata kami ni Madam sa ginagawa ni Sir sa akin. Takot na takot ako. Akala ko, lihim lang ang lahat. Pero isang gabi, nakita ni Madam ang sobrang may lamang pera na iniwan ni Sir sa aking kwarto. Mula noon, nagbago ang tingin niya sa akin. At isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa isip ko, alam na ba niya ang lahat? Mula nang mabasa ko ang sulat na iniwan ni Sir, hindi na ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kong binasa ang nakasulat. Hihintayin kita hanggang matapos ang kontrata mo. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Sir. Mas lalo ko ring hindi alam kung paano ko haharapin si Madam. Kinabukasan, pagbangon ko pa lamang, ramdam ko na agad ang kakaibang katahimikan sa bahay. Parang may mali. Habang naghahanda ako ng almusal, napansin kong tahimik si Madam. Hindi siya nagsasalita. Pero paminsan-minsan, tinitingnan niya ako. Parang may gusto siyang sabihin. Napayuko na lang ako, habang naglilinis ako ng sala. Tinawag ako ni Madam. Marisa. Opo, Madam. Pumunta ka sa office. Kinabahan ako. Mabagal ang bawat hakbang ko. Pagpasok ko, nasa loob si Madam. Mag-isa. Sa ibabaw ng mesa, may isang puting sobre. Nanlamig ang buo kong katawan. Pareho iyon ng sobre na ibinigay ni Sir. Tahimik na nagsalita si Madam. Kilala mo ba ito? Hindi ako agad nakasagot. Parang nawalan ako ng boses. Ilang segundo ang lumipas. Mahina kong sinabi, "Opo, nakita ko po." "At bakit nasa kwarto mo?" Hindi ko alam ang isasagot. Ayokong magsinungaling. Pero ayoko ring magsimula ng gulo. Kaya sinabi ko ang totoo. Iniwan po ni Sir. Tahimik si Madam. Wala akong mabasang emosyon sa mukha niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. "Pwede ka nang bumalik sa trabaho." Yun lang. Walang sigaw. Walang sermon. Pero mas natakot ako sa katahimikang iyon. Paglabas ko ng office, sinalubong ako ni Ate Liza. Anong nangyari? Hindi ko napigilang mapaluha. Pakiramdam ko, malapit nang sumabog ang lahat. Lumipas ang mga araw. Lalong naging malamig ang pakikitungo ni Madam. Kapag may mali akong nagawa, hindi na siya nagsasalita. Tinitingnan niya lang ako. At iyon ang mas nakakatakot. Minsan, habang naglilinis ako sa kusina, lumapit si Karen. Marisa Lee. Nag-aaway sina Sir at Madam gabi-gabi. Napatingin ako sa kanya. Dahil ba sa akin? Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya. Kinagabihan, habang nag-igib ako ng tubig sa likod ng bahay, may narinig akong nagtatalo. Mahina lang ang boses. Pero malinaw kong narinig ang pangalan ko. Marisa. Napatigil ako. Hindi ko na itinuloy ang pakikinig. Ayokong madamay. Kinabukasan, tinawag na naman ako ni Sir. Hindi ako agad lumapit. Sinabi ko kay Ate Joy, "Samahan mo naman ako." Ngunit umiling siya. "Ikaw lang ang pinapatawag." Mabigat ang loob kong pumasok. Pagpasok ko, tahimik lang si Sir. Pagod ang mukha niya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pasensya ka na. Hindi ko intensyong madamay ka." Nagulat ako. Ngayon ko lang siya nakitang ganoon. Mahina ang boses. Parang may malaking problema. "Sir, huwag na po nating pag-usapan yon. Nandito lang po ako para magtrabaho." Tumango siya. Ngunit bago ako lumabas, may sinabi siyang hindi ko inaasahan. "Kung gusto mong lumipat ng employer, ako mismo ang tutulong sa'yo." Lalo akong naguluhan. Bakit niya ako tutulungan? Ano ba talaga ang gusto niya? Lumipas pa ang ilang linggo. Patuloy kong iniiwasan si Sir. Mas pinili kong magtrabaho ng tahimik. Ang tanging nasa isip ko, tapusin ang kontrata, makauwi sa Pilipinas, at makasama ang pamilya. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga kaming apat na Pilipina, biglang dumating ang driver. "Marisa Lee, pinapatawag ka ni Madam." Lahat kami ay nagkatinginan.
Tahimik ang buong kusina. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa likod ng pintuang iyon. Habang papalapit ako sa office, napansin kong bukas ang pinto. Nasa loob si Madam. At katabi niya, si Sir. Pareho silang seryoso. Pagpasok ko, isinara ni Madam ang pinto. At sinabi ang mga salitang nagpanginig sa bukong katawan. Marisa, kailangan nating mag-usap. At gusto kong marinig ang totoo. Akala ko, iyon na ang katapusan ng lahat. Pero nang isara ni Madam ang pinto ng opisina, sinabi niya ang mga salitang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Marisa, alam ko na ang lahat. Hindi ko alam kung matatanggal ba ako sa trabaho o tuluyan nang masisira ang pangarap kong makaipon para sa pamilya ko. Story. Tahimik ang buong opisina. Naroon si Madam. Naroon si Sir. At ako. Hindi ko halos marinig ang sarili kong paghinga. Tumayo si Madam. Lumapit siya sa akin. Akala ko, sasampalin niya ako. Akala ko, sisigawan niya ako. Pero sa halip, mahina siyang nagsalita. Sabihin mo ang totoo. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Nanlambot ang mga tuhod ko. Mabilis akong umiling. Wala po, Madam. Nandito lang po ako para magtrabaho. Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos, tinignan niya si Sir. Ikaw ang magsabi. Tahimik ang lalaki. Ilang segundo ang lumipas. Hanggang sa nagsalita ito. Hindi kasalanan ni Marisa. Lahat ng nangyari. Ako ang nagsimula. Nagulat ako. Hindi ko inaasahang aamin siya. Tahimik na napaupo si Madam. May luha sa kanyang mga mata. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tahimik lang siyang umiiyak. Sa unang pagkakataon, naawa ako sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Sir ng opisina. Naiwan kaming dalawa ni Madam. Lumapit siya sa akin. Mahina niyang sinabi, "Pasensya ka na. Alam kong naging mahigpit ako sa'yo. Pero hindi ko alam ang ginagawa ng asawa ko." Napaluha ako. Madam Ni, wala po akong intensyon na sirain ang pamilya niyo. Tumango siya. Alam ko. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Wala nang nagtataas ng boses. Wala nang sigawan. Ngunit ramdam kong, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Tinawag ako ni Sir sa hardin. Nagpaalam muna ako kay Madam. Tumango lang siya. Paglapit ko, may hawak na maliit na kahon si Sir. Inabot niya ito sa akin. Huling regalo ko na ito. Hindi ko tinanggap. Salamat po. Pero ayoko pong magkaroon ng maling pag-asa. Ngumiti siya. Ngunit halatang malungkot. Kung sakaling magbago ang isip mo, hihintayin kita. Umiling ako. Sir, may naghihintay din po sa akin. Ang pamilya ko. At iyon ang pangarap kong balikan. Tahimik siyang tumango. Ngayon lang niya tuluyang tinanggap ang desisyon ko. Makalipas ang 2 buwan, natapos ang kontrata ko. Dumating ang araw ng pag-uwi ko. Lahat ng Pilipina sa bahay. Niyakap ako. Good luck, Marisa. Sana maging masaya ka. Umiti ako. Pero may lungkot pa rin. Hindi dahil aalis ako, kundi dahil marami akong natutunan sa bansang iyon. Habang inilalagay ko ang maleta sa sasakyan, lumabas si Madam. Lumapit siya sa akin. Inabot niya ang isang sobre. Hindi ito suhol. Bonus mo ito. Salamat sa pagiging tapat. Nagpasalamat ako. Niyakap niya ako. Hindi ko inaasahan yon. Pagkatapos, lumapit si Sir. Hindi na siya nagsalita. Inilahad lamang niya ang kanyang kamay. Kinamayan ko siya. Salamat po. Sana maging maayos po ang pamilya niyo. Tumango siya. At iyon na ang huli naming pagkikita. Paglipad ng eroplano, nakatitig lang ako sa bintana. Habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng alcobar. Napangiti ako. Hindi dahil yumaman ako.
Hindi dahil naging madali ang buhay ko, kundi dahil naingatan ko ang aking dangal. At natupad ko ang ipinangako ko sa aking ama. Makauwi ng ligtas. Pagdating sa Pilipinas, sinalubong ako ng aking pamilya. Mahigpit akong yakap ng aking ama. Masaya na rin akong makita ang mga kapatid kong patuloy na nag-aaral. Doon ko naisip, hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin. May mga pagkakataong ang pinakamahalagang desisyon ay ang piliing umuwi ng may malinis na konsensya. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Secret Files. Kung nagustuhan mo ang seryeng ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video. Kapag nais mo maibahagi ang iyong experience, mag-email lamang. Hanggang sa susunod na kwento.